Ilang oras na lang muli mag-uulat sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang SONA. Kasama natin ngayon si UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG Dean Christopher Berse. Dean Berse, magandang tanghali po. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Ms. Susan. Apo, Dean. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, gaano ba kahalaga yung pagbibigay ng State of the Nation address ng pinakamataas na leader ng bansa? Well, mahalaga ito dahil ito ang annual na submission ng report ng presidente, di ba? So dito natin maririnig ano yung mga nagawa, ginagawa at gagawin pa, no, ng pamahalaan sa susunod na mga taon. Kaya magandang malaman para din makita natin kung nagkaroon ba tayo ng tamang desisyon, no, sa ating pagpili sa ating mga namumuno sa ating bayan. Din sa tingin niyo, ano po yung mga dapat at mahalagang maisama sa SONA ng Pangulo mamaya? Well, dapat maisama siyempre yung mga achievements, no, ng administration in the past years, mga tangible gains, no, o ilan ba halimbawa ilang mga proyekto yung nagawa halimbawa sa infrastructure, 'di ba? Malaking usapin yung sa flood control project. So magandang maitala kung ilan na ba ang natapos doon sa mga nabanggit niya na projects dati, no? Basically ganun, mga gains, mga tangible, konkretong mga bagay na nagawa ng gobyerno. Pero higit doon, maganda ring maitala niya o mai-report yung mga naging resulta, halimbawa yung pagsasara ng mga POGO sa buong bansa, no? Ano ba yung mga naging epekto noon sa ekonomiya, sa politika o lalo na sa ekonomiya, no, pagdating sa POGO. So magandang may ibahagi yun, yung mga achievements, no? But maliban doon, dahil tapos na yung midterm election, tumawid na tayo dun sa first 3 years ng kanyang administrasyon, magandang marinig din natin mula sa presidente kung ano yung mga balak niya for the last 3 years. Ito pumapasok na kasi tayo doon sa tinatawag nating legacy phase, no? So ano yung gusto niyong maiwan na legasiya para sa kanyang administrasyon sa susunod na mga taon? Di na naman yung nakikita yung epekto ng impeachment trial laban kay VP Sara sa Duterte dito po sa administrasyon at nalalabing termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahalaga ba na mabanggit niya ito o maisama sa kanyang SONA mamaya? Well, bagamat may independence naman yung 3 branches natin, di ba? Judiciary, legislature, tsaka executive. Magandang mabanggit na rin, tingin ko, no, ng Pangulo para maibahagi din at malaman ng tao kung ano ba yung saloobin niya pagdating talaga dito sa usapin, no, ng impeachment. Nakapagsalita na ang judiciary, ang Supreme Court, so magandang malaman din natin, no, kung siya mismo bilang Pangulo, ano ba ang tingin niya, lalo na ngayon na meron ng desisyon mula sa Korte Suprema. At maaring yan ay magbigay ng direksyon din para doon sa members natin sa Senado at sa Kongreso. Okay, sige. Sabay-sabay po tayo manood mamaya. Maraming salamat po, UP-NCPAG Dean Christopher Berse. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat din po.